Nagtuloy-tuloy na ang mga kaganapan sa mababang kapulungan at sa Senado. Lahat ng mga sangkot sa flood control project, nagkanya-kanyang kanta na, nagkanya-kanyang tulak na, nagkanya-kanyang sumbong na. Ang lahat ng ito'y maaaring pinilit sila, tinakot o kung ano pa man. At magkagayon man, ang lahat ng ito, wala ng U-turn o babalikan. Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na namang edisyon ng ating pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Dito sa ating programa sa YouTube, ang Dagundong ni Ronnie Ramos. Dalawa sa mga opisyal o dating opisyal ng DPWH ang nagsabi na handa daw nilang isa publiko ang kanilang salin o yung tinatawag na Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Ito, ang mga nagsipagsabi nito ay ang mga akusado na sina Henry Alcantara at Brice Hernandez at handa nilang ipakita sa madla ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, Net Worth o SALN. Ito ay isang uri ng dokumento na maaaring i-fabricate. Maaaring ilagay dito ay mga kasinungalingan sapagkat may mga pagkakataon na ang ginagawa ng ilan nating mga opisyal ay pinayayaman nila ang kanilang sarili sa pagpapalabas o sa isusumitin nila na salin. Para lang sa ganun, gumawa man sila ng kawalang hiyaan o gumawa man sila ng korupsyon, ay hindi mo masasabing gumagawa nga sila nito sapagkat dati na silang mayaman base sa kanilang salin o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito ay isang dokumento na kapag ka nagsinungaling ka dito kung tutusin, ito ho ay isang bagay na maaaring gamitin sa inyo upang kayo ay makulong o mawala ng anumang benepisyo bilang manggagawa ng gobyerno. Isa sa maaaring mangyari sa inyo ay kayo ay makasuhan at tuluyang matanggal sa paghawak o hindi na payagang humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno habang buhay. Pero malakas ang loob nitong si Henry Alcantara at si Brice Hernandez sapagkat handa nila itong ilabas, handa nila itong isa publiko. Gayunman, ayaw nilang ipakita ang waiver o ayaw nilang pumayag na makita ng mga opisyal ang kanilang bangko, ang kanilang record sa bangko ay ayaw nilang ipakita. Ayaw nilang lumagda sa hinihingi ng Infrastructure Committee na waiver para sa bank secrecy law. Ang ibig sabihin ho nito ay papayagan mo ang mga otoridad na mag-imbestiga at kalkalin ang iyong record sa mga bangko. Sa madaling sabi, may itinatago. Sa madaling sabi, kaya malakas ang loob nilang ipahayag sa publiko o ilantad sa publiko ang kanilang salin sapagkat una, hindi totoo ang mga nakalagay doon. Ikalawa, maaaring totoo ang nakalagay doon, pero may mga bangko sila na akala namang ito ay hindi madidiskubre ng mga otoridad. Si Brice, isa sa mga tanong nito na paano itong nakapagpatalo ng milyon-milyon o daang milyon sa kasino? Habang ang kanyang sweldo ay wala pang 100,000 o 200,000 man lamang sa loob ng isang buwan. Saan niya kinuha itong salapi na ito? 1 bilyon silang lahat na magkakasama na naipatalo nila sa kasino. Isa pa, ayaw din silang pumayag na mabusisi ng komite ang kanilang mga phone call history at saka yung SMS history. Ayaw din nila nito na kung tutusin, pag sinampahan sila ng kaso, maaaring hingin ng korte sa mga telco ang transcript ng kanilang pakikipag-usap. Para sa inyong kabatiran mga kaabante, ang ating mga text, ang ating mga tawag, hindi ho yan automatikong nakarecord. Pero maaari ho nila itong buklatin. Yung mga text natin, nandyan lang yan. Pagka kinailangan niya ng korte, maaari sila magutos sa mga telco na ilabas ang kopya ng transcript ng inyong pakikipag-usap. Kaya ayaw nitong mga ito, isa lamang ang dahilan. Nagsisinungaling sila.
meron silang itinatago. Kahalintulad na rin, maaaring ng sinasabi ng mga diskaya na hindi lahat ng kanilang mga binanggit doon sa listahan o hindi lahat ay kasama doon sa kanilang mga listahan. Maaaring ang iba doon ay kalaban niya sa politika at gusto nilang gantihan. Dahil napakadaling mag-issue o napakadaling magpalabas ng mga kung ano-anong mga akusasyon. Bagay na alam nila na mahihirapan silang patunayan ito. Pero matagal din naman ang magiging proseso at masisira ang pangalan ng sino mang kanilang aakusahan. Para bagang andyan na rin lang. Sama-sama tayong makulong. Masira ang pangalan mo, makulong ako. At least nakaganti ako sa'yo. May mga ganyan. Ito'y teorya lamang mga kaibigan. Ano, ha? Pero etong bahaging sinasabi na ito ng mga Hernandez na sila'y handang ibunyag sa publiko ang kanilang salin. Nungka. No, ha? Nungka na totoo ang nilalaman ng mga ito. Dagundong, 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 dagundong. Isa sa mga opisyal ng DPWH o dating opisyal ng DPWH na si dating Assistant District Engineer JP Mendoza ay nakatatanggap na daw ho ng death threats. Ala kang magagawa, lalo na ako, sapagkat pinasok mo yan. Hindi mo ba inisip bago mo ginawa ang katarantaduhan mo na ito, kung anong problema ang papasukin mo? Idinamay mo pa ang pamilya mo. Ngayon, nahihirapan kang kumilos. Paano pag-aaral ng iyong mga anak? Kung sa bagay, marami ka ng milyones, marami ka ng pera, pwede mo na silang ipadala sa mga exclusive school na wala ng labasan. At dadalawin nyo na lamang doon. Heavily guarded pa. Kaya kung ikaw ay nakakatanggap ng mga death threat ngayon, isipin mo, hindi ba'y kasalanan mo lahat yan? Kung nun sana'y pinag-aralan muna ninyo at tinanungan ninyo sarili, kaya ko ba? Kaya ba ng konsensya ko? Sapagkat ang magiging kalaban ko dito ay buong Pilipinas. Ang magiging kalaban ko dito ay buong bansa, lahat ng mamamayang maapektuhan. Kaya, kung talagang, ang sabi nga nila, kung ikaw ay merong bulletproof na sasakyan, gamitin nyo na. Sapagkat mahihirapan ka magpaikot-ikot dito sa Metro Manila na ikaw ay nakasakay lamang sa karaniwang kotse. O kaya ay maglalakad ka. Para namang, ibaga, parang sinasampal mo itong mga tao na ito. Ala kayong magagawa sa akin. Ako na to. Mayaman na ako. Mga kasama, mga kaibigan, iilan lamang ito sa mga nangyayari pa sa ngayon. Meron pang ibang kaganapan, lalo na nung magkaroon ng pagpapalit ng liderato ang Senado. Kung saan, hayagan ng bumaliktad at naghudas itong magkapatid na Mark at Camille Villar, na ang alam ng marami ay mga solid Duterte. Pagkatapos ng mga ito ay pagkatiwalaan, pagkatapos ng mga Villar ay yumaman sa panahon ni Duterte dahil sa kanilang build project. Bakit hindi maimbestigahan itong mga ito? Sa isang banday tama ang sinasabi ni dating Congressman J.B. Bautista. You cannot ask another senator to question his co-senator at imbestigahan itong mga ito. Hindi mangyayari yun. At lalong hindi mo naman pwedeng tanungin ang sarili mo sa mga bagay na ikaw mismo ang nasa sangkot. Kaya, kung saan man ito patutungo, mga kaibigan, magbantay po tayo. At kung ano man ho nangyayari ngayon, hindi naman sa kung ano paman, maghanda tayo. Dahil baka bukas makalawa, magalit ang Panginoon Diyos sa atin, gunawin ang Pilipinas dahil sa mga demonyo niyan. Pero wag naman sana. At kung mangyayari man yun, mga demonyo lang sana ang kunin ng Panginoon. At iwanan ang mga taong nagsisikhay, ang mga taong lumalaban ng patas, maulanan, maarawan, ang kinikitay galing sa pinagpawisan.
Maraming salamat mga kaibigan. Sumayin isa pang edisyon ng ating programa ngayong araw po na ito dito sa ating YouTube channel. Baka wala kayong ginagawa habang nanonood kayo, pakipindot na rin ho yung subscribe button at saka ho yung notification bell para kahit papano ay nagkakaunawaan tayo. Ikalawa ay para makapag-komento ka rin kung ano yung inyong naiisip at kung ano ang iyong saloobin sa mga nangyayari sa ngayon. Muli, samahan ninyo sa susunod na episode ang inyong yayamanin, sexy swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramoso, sama-sama nating gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Mahirap man, siguradong hindi sila makakatulog sa bawat umiingay na dagundong. Dagundong, 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 dagundong.